Isang gabi, ninakaw ang 7 taon ng aking buhay. Habang nagpapakapagod ako para sa kanila, nilulustay ng asawa ko ang aming kinabukasan sa ibang babae, sa mismong kama ko. At ang biyenan ko, pinanood lang niya habang dinudurog ang pagkatao ko. Sabi nila, ang mabuting asawa ay nagtitiis. Pero paano kung ang pagtitiis ay sumpa? Hanggang saan aabot ang paghihiganti ng isang pusong pinatay ng pagtataksil? Lalaki yan. Kailangan ng mag-aalaga. Kung hindi ka makabuo ng bata, manahimik ka na lang. Ang mga salitang yon ay binitawan ni Doña Esperanza nang may ganoong kalamyos na tinig, na tila ba nagbibigay lamang siya ng payo tungkol sa pagdidilig ng mga halaman sa hardin. Ngunit para kay Tuesday, ang bawat kataga ay tila isang dambuhalang alon na humahampas sa kanyang dibdib, nagnanakaw ng hangin sa kanyang mga baga at nag-iiwan ng lasa ng alat sa kanyang lalamunan. Nakatayo si Chus sa labas ng pintuan ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na nakakapit sa gilid ng tray na pilak. Ang kanyang mga daliri ay tila ibinaon niya sa matigas na metal hanggang sa maramdaman niya ang bahagyang hapdi ng balat na nagsisimulang magasgas, ngunit hindi niya binitiwan ang hawak. Sa ibabaw ng tray ay ang mainit pang kare-kare. Ang sarsang kulay ginto ay naglalabas pa ng bango ng mani at mga pampalasa. Isang pagkaing inihanda niya nang may buong pag-iingat sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan dahil sa lagnat. 7 taon. 7 taon niyang sinunod ang bawat hiling, nilunok ang bawat pangungutya, at ibinigay ang lahat ng kanyang kinikita upang mapanatili ang dangal ng pamilya Vergara. Inilaan niya ang buong gabi sa pagluluto. Maingat na dinurog ang mga mani sa pamamagitan ng kamay dahil alam niyang ito ang paboritong timpla ni Adrian pagka-uwi mula sa biyahe. Ang bawat sangkap ay hinaluan niya ng pag-asa na baka sa gabing ito ay masulyapan man lang niya ang pasasalamat ng asawang tila unti-unti nang nagiging estranghero. Dahan-dahang humakbang ang kanyang mga paa patungo sa bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang silid-tulugan. Doon, sa ilalim ng madilim na liwanag ng lampara, nakita niya ang katotohanang mas masakit pa sa anumang pisikal na sampal. Si Adrian ay nakayakap kay Celine sa ibabaw ng malambot na kutsyon na binili ni Chues gamit ang kanyang pinaghirapang sahod noong nakaraang Pasko. Ang mga tawa ng babae ay tila mga tinik na bumabaon sa kanyang pandinig, malakas at walang pakundangan. Ang lalaking sinuportahan niya sa bawat pagkabigo, ang lalaking pinagsilbihan niya ng higit pa sa kanyang sarili, ay nagpapakasasa sa kandungan ng iba, habang ang ulam na niluto niya ng may pagmamahal ay unti-unti nang lumalamig sa labas ng pinto. Naramdaman ni Chus ang pagkawala ng lakas sa kanyang mga daliri. Ang tray na kanyang hawak ay dahan-dahang humiwalay sa kanyang mga kamay. Ang pagbagsak nito sa sahig ay lumikha ng isang malakas na ingay ng bakal na tumama sa semento, na sinundan ng pagtilamsik ng mainit na sarsa sa kanyang mga paa. Ang tray ay nagpaikot-ikot sa sahig hanggang sa tumigil ito sa tabi ng kanyang mga paa. Ngunit hindi niya naramdaman ang hapdi ng pagkakapaso ng balat. Ang mas matinding hapdi ay nagmumula sa kanyang puso, na tila ba dahan-dahang pinipiga ng isang madilim at malupit na kamay. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa bigat ng katotohanang sumabog sa kanyang harap. Sa sala, hindi man lang nag-angat ng tingin si Doña Esperanza mula sa kanyang hawak na rosaryo. Ang tuyo at paulit-ulit na tunog ng mga butil ng kahoy na nagbabanggaan sa bawat paglipat ng kanyang daliri ay tila isang malupit na orasan na nagbibilang ng natitirang sandali ng dignidad ni Tues sa bahay na iyon. Lumingon ang matandang babae. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng marmol sa sementeryo. Walang pagkagulat sa kanyang mukha, kundi isang mapait na pagtanggap na tila ba ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng isang maayos na plano. Bakit ka ba nakatayo lang dyan, Tuesday?
Linisin mo ang kalat na yan bago pa matuyo ang sarsa sa sahig. It's such a waste of food. Alam mo namang mahal ang bilihin ngayon. Utos ng matanda. Bago muling bumalik sa kanyang pagdarasal, ang labi ay mabilis na gumagalaw sa pagbigkas ng Aba Ginoong Maria, na tila ba ang kabanalan ay isang baluti laban sa kasalanang kinukonsinti niya sa loob ng bahay. Napako ang tingin ni Chus sa loob ng silid. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Adrian nang marinig ang ingay sa labas. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang ekspresyong tila naiirita. Pagkairita dahil ang kanyang sandali ng kaligayahan ay naantala. Tumingin si Chu sa kanyang asawa, sa lalaking itinuring niyang katuwang sa buhay at sa biyenang itinuring niyang sariling ina. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging kasing bigat ng isang selyadong kabaong. Ang tanging naririnig na lamang niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso na tila sumasabay sa ritmo ng bawat butil ng rosaryong hinahawakan ng matanda. Isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan, mapait na tila lason at lalim na kasing bigat ng dagat. Hanggang kailan niya kailangang magdusa upang mapanatili ng iba ang kanilang marangyang kasinungalingan? Dahan-dahang umabot ang kanyang kamay sa kutsilyong nahulog mula sa tray. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng pasilyo, malamig na kumislap ang talim nito. Wari ay tahimik na nag-aanyaya sa isang pasyang maaari niyang pagsisihan habang buhay. Ang malamig na bakal ng kutsilyo ay naramdaman ni Tuesday sa kanyang nanginginig na palad. Sa loob ng ilang sandali, ang mundo ay tila huminto at ang tanging nananatiling buhay ay ang matalim na kinang ng talim nito sa ilalim ng madilaw na ilaw ng pasilyo. Ngunit sa halip na ituloy ang bugso ng galit, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang katawan upang pulutin ang nalaglag na tray. Ang bawat piraso ng pagkain sa sahig ay dinampot niya ng may nakakangilong katahimikan. Kinuha niya ang isang pulang mansanas na gumulong malapit sa paanan ng kanyang biyenan. At sa harap ng nagtatakang tingin ni Doña Esperanza, dahan-dahan itong binalatan ni Tuwes. Ang balat ng prutas ay mahabang lumaylay mula sa talim, paikot at walang putol. Tila ba ang kanyang emosyon ay selyado ng isang pader na yelo. Inilapag niya ang hiniwang mansanas sa isang malinis na platito at iniabot ito sa matanda na may kasamang isang tipid na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ganyan dapat Tuesday. Ang babaeng marunong magtimpi ay ang babaeng pinagpapala ng langit. Wika ni Doña Esperanza habang tinatanggap ang alay ng kanyang dinaluhong na minahe. Ang matanda ay tila nabunutan ng tinik. Kampante sa paniniwalang ang kanyang pananakot at pagmamanipula ay muling nagtagumpay. Kinain ng matanda ang mansanas ng may pagmamalaki, hindi namamalayan na ang bawat pagnguya niya ay sinasabayan ni Tus ng isang sumpa sa loob ng kanyang puso. Isang sumpa na hindi na siya kailanman papayag na muling tapakan sa sarili niyang pamamahay. Kinaumagahan, ang sikat ng araw na tumatama sa bintana ng kusina ay tila isang pangungutya sa gabing nagdaan. Si Adrian ay bumaba mula sa itaas. Ang kanyang muka ay bakas ng pagkapagod, ngunit may kasamang pilit na lambing. Lumapit siya kay Tuesday na nooy abala sa pag-aayos ng mesa. Inilagay ni Adrian ang kanyang mga kamay sa balikat ng asawa. Isang kilos na dati-rati ay nagbibigay ng init kay Chus, ngunit ngayon ay tila ba isang madulas na ahas na gumagapang sa kanyang balat. Hon, sorry about last night. Pagod lang ako at alam mo naman si Mama, masyadong drumnik. Let's move on, okay? I have a big meeting today, sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng kasinungalingang tila ba nakasanayan na niyang bigkasin. Hindi sumagot si Tuwes. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang pagpaplansa ng puting-asul na polo ni Adrian. Ang usok mula sa plansa ay pumailan lang, mainit at puno ng singaw na tila sumasalamin sa kumukulong galit sa loob ng kanyang dibdib. Habang itinutuwid ang kwelyo,
Nahagip ng kanyang paningin ang isang maliit na bahid ng kulay rosas sa gilid ng tahi, isang bakas ng lipstick na hindi man lang nagawang itago ng kanyang asawa. Pinakatitigan niya ito hanggang sa lumabo ang kanyang paningin. Imbes na isumbat ito, lalong idiniin ni Tus ang mainit na bakal sa tela. Tila ba nais niya na sunugin ang lahat ng alaala ng lalaking ito sa kanyang buhay. Nang makaalis na si Adrian at ang biyenan para sa kanilang lakad, ang katahimikan sa bahay ay naging kakampi ni Tuesday. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono at dahan-dahang tinawagan ang isang numero na matagal na niyang itinatago sa kanyang lihim na listahan. Ang bawat tunog ng pagring sa kabilang linya ay tila isang pintig ng pag-asa. Attorney Santos, ito si Tuesday Vergara. Gusto ko nang simulan ang proseso. Gusto ko ring malaman ang lahat ng nakapangalan sa akin, pati na ang mga utang na hindi ko alam. Bulong niya sa madilim na sulok ng silid-aklatan. Ang kanyang boses, bagamat mahina, ay may dalang bigat ng isang desisyong hindi na mababali. Nakaramdam siya ng bahagyang ginhawa, isang pakiramdam ng kapangyarihan na matagal nang ninakaw sa kanya. Ngunit ang ginhawang iyon ay panandalian lamang. Matapos ang tawag, naglakad si Chues patungo sa silid ni Doña Esperanza kung saan nakatago ang maliit na vault ng pamilya. Alam niya ang petsa ng anibersaryo ng kasal ni na Adrian at ng kanyang ina na madalas gamiting kombinasyon. Ngunit sa pagpindot niya ng mga numero, ang pulang ilaw sa panel ay nagbabala ng pagkakamali. Sinubukan niya muli, ang kanyang mga daliri ay nagsisimulang pagpawisan. Sa ikatlong pagkakataon, ang mekanismo ay nanatiling selyado. Napagtanto ni Chus na binago na ang password nang hindi niya nalalaman. Habang nakatitig sa bakal na pintuan ng vault, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likuran. Ano pa kaya ang mga bagay na itinago nila sa kanya sa loob ng 7 taon? Hanggang saan aabot ang kailaliman ng kanilang panlilinlang? Ang bawat paghinga ni Tuesday ay tila isang pakikipagbuno sa hanging biglang naging kasing bigat ng tingga. Sa harap ng selyadong vault, nanatili siyang nakatitig sa mga numerong tila nangungutya sa kanyang kawalan ng alam. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, isang alaala ang dahan-dahang gumapang. Ang ugali ni Adrian na hindi kailanman nagbabago ng kanyang lucky numbers sa laro ng loterya, ang mga numerong pinaniniwalaan niyang magdadala sa kanya ng swerte, habang ang asawa naman ang nagpapakapagod sa trabaho. Sinubukan ni Chewis na itipa ang mga numerong yon nang may nanginginig na daliri. Ang marahang tunog ng pagpihit ng mekanismo sa loob ng bakal ay nagpahiwatig na sa wakas, ang pintuan ng panlilinlang ay handa nang bumukas. Sa dahan-dahang pag-awang ng mabigat na pinto, ang amoy ng lumang papel at amoy ng itinatagong kasakiman ay sumalubong sa kanya. Sa loob ng vault, hindi mga alahas ang unang kumuha ng kanyang atensyon, kundi ang isang makapal na asul na envelope. Sa pagbunot niya ng mga dokumento sa loob, ang kanyang puso ay tila nakaramdam ng isang matalas na hiwa. Isang deed of sale para sa isang mamahaling SUV, isang sasakyang kailanman ay hindi nabanggit sa kanya. At sa ilalim ng pangalan ng may-ari ay nakasulat sa malalaking titik, Celine Alonso. Ang petsa ng pagbili ay noong nakaraang buwan lamang, ang eksaktong panahon kung kailan sinabi ni Adrian na kailangan niya ng pondo para sa isang emergency repair ng makina ng barko. Ngunit ang mas matinding dagok ay dumating nang makita ni Chus ang kanyang sariling passbook para sa kanilang IVF fund. Ang pondong 3 taon niyang pinaghirapan, ang bawat sentimo ay bunga ng kanyang mga overtime at sakripisyo upang matupad ang pangarap niyang maging isang ina. Ang balanse nito ay 0. Ang lahat ng perang inilaan para sa isang buhay na hindi pa isinisilang ay winaldas para sa luho ng isang babaeng sumisira sa kanyang tahanan. Naramdaman ni Tus ang biglang panlalamig ng kanyang mga kamay habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang umikot. Ang sakit ay hindi lamang nagmula sa ninakaw na pera, kundi sa katotohanang ang kanyang pagkakataong
Magkaroon ng anak ay tila nilusaw ng sarili niyang asawa kapalit ng mga gulong at bakal. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang sariling tiyan, isang kilos na puno ng pighati at panghihinayang. Isang giyagis ng pagsisisi ang bumalot sa kanya dahil sa 7 taon niyang paniniwala na ang kanyang pagtitiis ay magbubunga ng isang masayang pamilya. Ang katahimikan ng silid ay tila nabasag ng kanyang sariling paghikbi na pilit niyang sinusupil hanggang sa ang kanyang buong katawan ay nayanig ng isang tahimik na pagngangalit. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, ang panginginig ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesa ay tila isang mabalasik na paalala ng realidad. Ang pangalan ni Adrian ay kumikislap sa screen. Huminga ng malalim si Chus, pinawi ang kanyang mga luha at pinatigas ang kanyang kalooban bago sinagot ang tawag. Ang boses ni Adrian sa kabilang linya ay puno ng maling kasiglahan. Ang mga salita niya ay tila mga matatamis na lason. "Hon, may malaking opportunity sa Manila. Kailangan ko lang ng karagdagang 500,000 para sa bagong shipping project. Alam mo namang para sa atin din ito, di ba?" Ang bawat salitang binibitawan ng lalaki ay tila isang insulto sa talino ni Chus. Sa halip na sumabog sa galit, ang boses ni Chus ay nanatiling kalmado. Isang maskara ng pagkamasunurin. "Sige hon, huwag kang mag-alala. Gagawan ko ng paraan ang kailangan mo." Tugon niya, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa dokumento ng sasakyan ni Celine. Pagkababa ng telepono, ang kalmado niyang mukha ay biglang nagbago. Naging kasing tigas ng bato ang kanyang ekspresyon. Agad siyang tumawag sa bangko. Ang kanyang tinig ay direkta at walang alinlangan. "I want to report my supplementary cards as stolen. Block all accounts under the name of Adrian Vergara. Effective immediately." Sa bawat utos na kanyang ibinibigay, naramdaman ni Chus ang unti-unting pagputol ng mga kadenang nagtatali sa kanya sa mga taong ito. Ang kanyang pagmamahal ay pinalitan na ng isang malamig at kalkuladong plano. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang hukom na magtatakda ng parusa. Habang inililigpit niya ang mga dokumento sa loob ng vault, ang ritmo ng matutulis na takong na tumatama sa matigas na sahig ng pasilyo sa labas ay tila isang babala ng paparating na unos. Ang bawat hakbang ay papalapit, mapangahas at puno ng kumpiyansa, isang tunog na hindi kailanman pag-aari ng sinumang katulong sa bahay na yon. Ang pinto ng silid ay dahan-dahang bumukas ng walang katok. At doon, sa gitna ng liwanag mula sa pasilyo, ay nakatayo si Celine Alonso. Suot ang isang ngiting tila ba siya ang tunay na may-ari ng tahanang yon. Tiningnan niya si Tuesday mula ulo hanggang paa. "Hi Tuesday, sabi ni Tita Esperanza. Kailangan mo raw ng tulong sa pagpili ng isusuot niya para sa fiesta? I hope you don't mind my sudden visit." Ang tanong ay nakabitin sa hangin. Kasing talim ng isang punyal na handang bumaon sa puso ni Tuesday. Ang bawat hakbang ni Celine Alonso patungo sa gitna ng sala ay tila may kasamang hangin ng pagmamay-ari. Ang marangyang bag na bitbit niya, na alam ni Tuesday na binili gamit ang perang dapat ay para sa kanilang kinabukasan, ay kuminang sa ilalim ng chandelier. Tiningnan niya si Tuesday ng may mapanuring mga mata. Ang kanyang ngiti ay hindi man lang nagkubli ng kumpiyansang nagmumula sa kaalamang siya ang mas pinapaboran sa bahay na yon. Sa kabilang banda, si Doña Esperanza ay nakaupo sa kanyang paboritong silya. Ang kanyang mukha ay maliwanag pa sa sikat ng araw habang nakatingin sa kanyang panauhin. "Tuesday, huwag ka na lang tumayo dyan at tumitig. Ipaghanda mo kami ng tsa. Make it the Earl Grey one and make sure it's hot. You know Celine has a very refined taste." Utos ni Doña Esperanza. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad, na tila ba kinakausap lamang niya ang isang utusan. Hindi man lang tiningnan ng matanda ang kanyang minahe. Sa halip ay abala siya sa paghimas sa malambot na tela ng suot na dress ni Celine. Ang bawat salita ay tila isang malupit na paalala
Sa posisyon ni Tuesday sa pamilyang yon, isang kasangkapang ginagamit lamang kapag may kailangan. Naglakad si Tuesday patungo sa kusina ng walang kibo. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat ngunit tahimik. Ang kanyang likod ay nanatiling tuwid sa kabila ng bigat ng insultong kanyang tinanggap. Sa loob ng kusina, habang inihahanda ang mainit na tubig, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ngunit hindi ito panginginig ng takot, kundi ng isang puot na dahan-dahang nagbabago tungo sa isang matibay na determinasyon. Ang bawat tunog ng porselana na dahan-dahang idinidikit sa kahoy na tray ay tila isang panata ng kanyang paglaya. Inayos niya ang mga tasa nang may perpektong katumpakan. Ang bawat kilos ay kalkulado bago muling lumabas upang harapin ang kanyang mga kaaway. Pagbalik niya sa sala, naabutan niyang nililibot ni Celine ang kanyang paningin sa paligid ng bahay. Alam mo tita, the house is a bit traditional. Parang masyadong tapat at tago. It needs more life, more modern touches. Masyadong boring ang mga kulay, komento ni Celine. Ang kanyang boses ay tila isang malambing na kanta na may dalang lason. Tumingin siya kay Tuesday. Ang kanyang kilay ay bahagyang nakataas. Habang tinatanggap ang tasa ng tsa, ngumiti ng bahagya si Tuesday. Isang ngangiting hindi nagpapakita ng anumang emosyon maliban sa isang nakakabingbing katahimikan. Ang mga murang gamit, madaling palitan, Celine. Maaari mong baguhin ang pintura, ang kurtina, o kahit ang mga dekorasyon sa bawat sulok. Pero ang pundasyon ng bahay na ito, sa akin nakapangalan. At ang matibay na pundasyon ay hindi kayang gibain ng kahit anong modernong palamuti lamang. Pahayag ni Tuesday sa isang malumanay, ngunit matapang na tinig. Ang bawat salita ay tila isang sampal ng realidad na tumama sa dalawang babaeng kaharap niya. Ang katahimikan ay biglang bumalot sa silid. Ang mga tawa ni Celine ay biglang napatigil at ang mukha ni Doña Esperanza ay nagdilim sa galit. Hindi pa man nakakabawi ang dalawa, tumayo si Tuesday upang lisanin ang sala. Ngunit bago pa man siya makahakbang palayo, mabilis na tumayo si Doña Esperanza at hinarang ang kanyang daan. Ang matanda ay tila isang mabalasik na anino sa harap ng pintuan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang inilalabas niya ang isang tupi-tuping papel mula sa kanyang bulsa. "Huwag kang magmalaki sa akin, Tuesday. Nakakalimutan mo yata kung sino ang nagbigay sa iyo ng pangalang Vergara. Ngayon, kung gusto mong manatili sa bahay na ito, pirmahan mo ito. Adrian needs this. Kailangan niyang i-mortgage ang property na ito para maisalba ang negosyo niya sa Manila. Gawin mo ang tungkulin mo bilang asawa. Kung ayaw mong matulog sa kalsada bukas," bulyaw ng matanda habang ipinapatong ang dokumento sa mesa ng may puwersa. Ang puting papel na yon ay tila isang hatol ng kamatayan para sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Tiningnan ni Tuesday ang dokumento, pagkatapos ay ang kanyang biyenan, habang ang isang tanong ay nagsisimulang sumira sa huling hibla ng kanyang pagtitimpi. Hanggang saan ang kayang nakawin ng pamilyang ito bago ko sila tuluyang wasakin? Ang puting papel na nakalapag sa ibabaw ng lamesa ay tila isang mabalasik na anino na unti-unting lumalamon sa liwanag ng silid. Nakatitig lamang si Tuesday sa dokumentong mortgage habang sa kanyang likuran ay nararamdaman niya ang matalas na tingin ni Doña Esperanza. Ang matanda ay nagsimulang maglakad-lakad sa paligid niya. Ang bawat hakbang nito sa sahig ay tila isang mabigat na paghatol. Nagsimula na naman ang pamilyar na awit ng pagmamanipula. Ang boses ni Doña Esperanza ay naging malambing ngunit puno ng lason. Ang mga salita niya ay tila mga kadenang pilit na ibinabalot sa leeg ni Tuesday, anak, huwag mo namang pairalin ang tigas ng iyong puso. Isipin mo kung saan ka nanggaling bago ka dinala ni Adrian sa bahay na ito. Isang hamak na coordinator ka lang noon, walang pangalan, walang kinabukasan. Kami ang nagbigay sa iyo ng lahat. Ang apelyidong dala mo ngayon ay ang nag-iisang bagay na nagbibigay sa iyo ng halaga sa lipunan.
Utang na loob mo sa amin ang bawat butil ng kanin na isinusubo mo. Huwag mong hayaang bumagsak ang negosyo ng asawa mo dahil lang sa iyong kakurutan. Wika ng matanda. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa balikat ni Tris. Isang haplos na tila ba isang mabalasik na kuko na bumaon sa kanyang kalamnan. Nanatiling tahimik si Chus. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa blangkong linya para sa kanyang lagda. Sa loob ng kanyang isipan, tila ba isang pelikulang mabilis na naglalaro ang lahat ng kasinungalingang natuklasan niya. Ang IVF fund na winaldas, ang mamahaling sasakyan ni Celine, at ang mga gabing umiiyak siya habang ang kanyang asawa ay nasa kandungan ng iba. Ang bawat salita ng utang na loob na binibitawan ng kanyang biyenan ay tila isang insulto sa kanyang pagkatao. Alam niya sa kanyang puso na siya ang nagbayad ng bawat utang, siya ang nagpuno ng bawat pagkukulang, at siya ang nagbigay ng dangal sa pamilyang ito na matagal na palang bulok sa loob. Dahan-dahang kinuha ni Tuesday ang pluma. Ang kanyang mga daliri ay hindi nanginginig, bagkus ay kasing lamig ng yelo. Tiningnan niya ang kanyang biyenan at tumango ng bahagya. Isang kilos na tila pagsuko, ngunit sa katunayan ay simula ng isang digmaan. Inilapat niya ang dulo ng pluma sa papel. Sa halip na ang kanyang nakasanayang pirma na kilala ng lahat, isang serye ng mga linyang mukhang totoo, ngunit sadyang binago ang kanyang iginuhit. Ito ay isang lagdang walang bisa sa harap ng batas, isang pirma na magiging bitag para sa mga taong nagnanais magnakaw sa kanya. Ang marahang gasgas ng tinta sa papel ay tila isang huling paalam sa kanyang buhay bilang isang alipin sa tahanang yon. Ayan, tita. Sana ay makatulong ito kay Adrian. Bulong ni Tuesday, ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Agad na kinuha ni Doña Esperanza ang papel. Nang may kasakiman, ang kanyang mga mata ay nagningning sa tuwa habang mabilis itong itinago sa kanyang dibdib. Hindi man lang nagpasalamat ang matanda. Sa halip ay tumalikod ito at naglakad patungo sa kanyang altar upang magdasal ng pasasalamat, isang sulyap ng huwad na kabanalan na nagpasinghap sa dibdib ni Tuesday. Nang maiwan siyang mag-isa, naglakad si Chus patungo sa kanyang silid at isinarado ang pinto ng walang tunog. Doon, sa ilalim ng madilim na sulok ng kanyang aparador, kinuha niya ang isang maliit na maleta. Isa-isa niyang inilagay ang kanyang mga alahas na binili niya mula sa sarili niyang sahod, ang kanyang pasaporte at ang orihinal na titulo ng bahay na matagal na niyang naitago sa ilalim ng sahig. Ang bawat gamit na inilalagay niya ay tila isang piraso ng kanyang pagkatao na muli niyang binabawi. Dahan-dahan niyang tinao ang kanyang singsing sa kasal. Pinakatitigan niya ang gintong bilog na tila ba isang tanikala na matagal na nagpahirap sa kanya. Nang mailapag niya ito sa ibabaw ng vanity mirror, naramdaman niya ang isang bahid ng puting balat sa kanyang daliri. Isang marka ng 7 taong pagkabilanggo. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis nang makita niya ang kalendaryo sa dingding. Bukas na ang araw ng fiesta, ang araw ng kaarawan ni Doña Esperanza, at ang huling araw na maririnig nila ang pangalang Tuesday Vergara. Sa loob ng bahay na yon, isang huling gabi ng pagtitiis, bago ang lahat ay maglaho sa gitna ng apoy ng katotohanan. Ang buong mansyon ng mga Vergara ay nagniningning sa ilalim ng mga makukulay na ilaw. Isang marangyang pagtatanghal ng kapangyarihan at yaman na sa katotohanan ay itinayo sa ibabaw ng mga pangarap at paghihirap ni Tuesday. Ang amoy ng litson at iba't ibang mamahaling putahe ay humahalo sa halimuyak ng mga imported na bulaklak, habang ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay tila isang masayang musika sa pandinig ng mga panauhin. Nakasuot ng isang napakagandang terno si Doña Esperanza. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki habang tinatanggap ang bati ng mga kamag-anak
at kaibigang nagmula pa sa iba't ibang panig ng Manila. Sa kanyang tabi, si Adrian ay nakatayo nang may tuwid na likod. Ang kanyang nangiti ay kasing kinang ng kanyang mamahaling relo. Tila ba siya ang perpektong anak at haligi ng tahanan. Dumating ang sandali ng pagbibigay ng parangal. Umakyat si Doña Esperanza sa maliit na entablado sa gitna ng hardin. Hawak ang mikropono nang may kumpiyansa. Sa aking ika-60 taon, wala na akong mahihiling pa, kundi ang tagumpay ng aking anak na si Adrian. Siya ang tunay na katuwang ko sa pagpapanatili ng dangal ng ating pamilya. Pahayag ng matanda, habang ang kanyang paningin ay sadyang umiiwas sa direksyon ni Tuesday na nakatayo lamang sa isang madilim na sulok. Pagkatapos ay tinawag niya si Celine, na noon ay nakasuot ng isang mapanirang puring-pulang damit, upang tumabi sa kanila para sa isang litrato ng pamilya. Ang mga bulong ng mga kamag-anak ay nagsimulang kumalat. Ang mga mapanuring mata ay palipat-lipat kay Tuesday at sa babaeng nasa entablado. Ngunit tila walang pakialam ang biyenan sa kahihiyang idinudulot niya sa kanyang minahe. Dahan-dahang naglakad si Tuesday patungo sa gitna. Ang kanyang mga hakbang ay may dalang bigat na tila isang dambuhalang alon na handang sumabog. Ang bawat mata ay nakatuon sa kanya nang abutin niya ang mikropono mula sa kamay ng nagulat na biyenan. Tita, Adrian, mayroon akong isang espesyal na regalo para sa gabing ito. Isang pagtatanghal na magpapakita ng tunay na pundasyon ng selebrasyong ito. Wika ni Tuwes, sa isang tinig na kasing lamig ng hangin sa hating gabi. Sa isang senyas niya, ang malaking LED screen sa likod ng entablado ay biglang nagbago. Ang masayang video ng pamilya ay napalitan ng mga malilinaw na larawan ng mga bank statements na nagpapakita ng zero balance ng kanyang IVF fund na sinundan ng mga dokumento ng sasakyang binili ni Adrian para kay Celine. Ngunit ang pinakanakakabiglang bahagi ay ang pag-alingawngaw ng boses ni Doña Esperanza mula sa mga speaker, isang lihim na recording kung saan tinatawag niyang Bobong ATM si Tuesday at pinagtatawanan ang pagtitiis nito habang kinukonsinti ang pangangaliwa ng kanyang anak. Ang katahimikan sa buong hardin ay naging kasing talim ng isang punyal. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mabilis na paghinga ng mga panauhin at ang mahinang pag-ungol ng hangin sa paligid. Ang mukha ni Adrian ay nagbago mula sa pagiging maputi tungo sa isang madilim na kulay ng galit at kahihiyan. Mabilis siyang humakbang patungo kay Tuesday. Ang kanyang kanang kamay ay itinaas ng may balak na saktan ang asawa sa harap ng lahat. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad, mahigpit na hinawakan ni Tuesday ang braso ni Adrian. Ang kanyang hawak ay kasing tigas ng bakal. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang dambuhalang puwersa ng paglaya. Huwag mo na akong susubukang hawakan muli, Adrian. Tapos na ang panahong ako ang tagalinis ng iyong mga dumi. Mariing sabi ni Chus bago niya nemang isang makapal na envelope sa dibdib ng asawa. Ang mga papel ng leon ay nagliparan sa sahig. Ang bawat pahina ay may markang annulment at financial disseverance. Tiningnan ni Tuesday ang kanyang biyenan na noon ay pilit na humahawak sa kanyang dibdib, umaarte na tila hihimatayin upang makuha ang simpatsya ng mga tao. Ngunit sa pagkakataong ito, walang lumapit. Ang lahat ay nakatingin sa matanda nang may pagkabigla at pagkadiri. Hindi na lumapit si Tus upang tulungan ang matanda. Sa halip, kinuha niya ang kanyang maliit na maleta na nakahanda na sa gilid. Habang naglalakad siya palabas ng mansyon, nadaanan niya ang kanyang biyenang nakasalampak sa sahig. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, hindi yumuko si Tuesday upang humalik sa kamay ng matanda. Nilampasan niya ito ng may mataas na noo. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang pagdurog sa mga tanikala ng nakaraan. Sa labas ng gate, isang itim na sasakyan ang nakaparada sa anino ng mga puno. Isang lalaking nakasuot ng barong ang tahimik na nakasandal sa pintuan nito. Ang kanyang mga mata
ay nakatitig kay Tuesday nang may isang ekspresyong mahirap basahin. Paghanga na may halong pag-aalala. Ngunit hindi tumigil si Chus upang tignan kung sino ito. Sumakay siya sa naghihintay na taxi. Ang kanyang puso ay tumatambol ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa unang lasa ng kalayaan. Habang papalayo ang sasakyan, nakita niya sa rearview mirror ang mansyong Vergara na unti-unting lumiliit. Isang marangyang kabaong na sa wakas ay nagawa niyang takasan. Ang gabi ay madilim, ngunit sa kanyang kalooban, ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsisimula ng sumilay. Sino ang lalaking iyon na nanonood sa kanyang paglaya? At ano ang kinalaman nito sa bukas na kanyang haharapin? Ang bawat hininga ni Tuesday ay may kasamang alat ng dagat. Isang amoy na malayong malayo sa amoy ng mamahaling pabango at usok ng Manila na tila sumakal sa kanya sa loob ng 7 taon. Narito siya ngayon sa Siargao, sa loob ng isang maliit at payak na bahay na yari sa kahoy at kawayan. Sa labas, ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay tila isang banayad na kanta, ngunit sa loob ng dibdib ni Chues, ang bagyo ay hindi pa rin humuhupa. Inilapag niya ang kanyang nag-iisang maleta sa sahig na kawayan. Ang bawat bitak nito ay naglalabas ng tunog, na tila ba nagrereklamo sa bigat ng kanyang daladalang pighati. Sa gitna ng katahimikan ng kanyang bagong tirahan, biglang naramdaman ni Tuesday ang isang matinding pag-ikot ng kanyang sikmura. Ang lahat ng emosyong pinigil niya noong gabi ng fiesta, ang galit, ang kahihiyan, at ang pagkadiri, ay biglang sumabog sa kanyang sistema. Mabilis siyang tumakbo patungo sa maliit na banyo, at doon ay naramdaman niya ang pagsuka ng mapait na likido, ang tanging natitirang bahagi ng lason na ipinakain sa kanya ng pamilya Vergara. Ang kanyang buong katawan ay nayanig ng matitinding panginginig, ang kanyang mga tuhod ay nanghina, hanggang sa mapaupo siya sa malamig na semento. Hinaplos niya ang kanyang lalamunan, na tila ba may nakabara pa ring tinik ng nakaraan. Ito ang tunay na mukha ng kalayaan. Hindi ito puro saya, kundi isang masakit na paglilinis ng kaluluwa na nag-iiwan sa kanya na basag at sugatan. Sinubukan niyang bumangon at hinarap ang kanyang laptop sa ibabaw ng maliit na lamesa. Kailangan niyang magtrabaho, kailangan niyang itayo ang kanyang sariling kumpanya ng event planning dito sa isla upang mabuhay. Ngunit sa tuwing ititipa niya ang kanyang mga daliri sa keyboard, ang mga mukha ni na Adrian at Doña Esperanza ay tila sumusulpot sa pagitan ng mga titik. Ang bawat email na kanyang sinusulat ay nababahira ng kanyang mga luhang hindi na niya mapigilan. Ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang mga mata ay dahan-dahang sumisipsip sa kahoy ng mesa, na nag-iiwan ng mga mantsang kasing lalim ng kanyang mga sugat. Isang matinding pagod ang bumalot sa kanya, isang uri ng pagod na hindi kayang lunasan ng kahit anong haba ng tulog. Habang lumalalim ang gabi, ang langit ng Siargao ay biglang nagdilim at ang hangin ay nagsimulang umihip ng may kakaibang bagsik. Ang mga dahon ng niyog sa paligid ay sumasayaw ng marahas, na lumilikha ng mga aninong tila mga mabalasik na kamay na pilit na umaabot sa kanyang bintana. Ang marahas na pagbuhos ng ulan sa bubong na nipa ay naging kasing lakas ng 1,000 tambol, hanggang sa biglang namatay ang lahat ng ilaw sa paligid. Ang kadiliman ay naging kasing kapal ng kumot na tila ba nilalamon ang huling hibla ng kanyang lakas ng loob. Sa gitna ng dilim, naramdaman ni Tuesday ang isang matinding takot. Ang takot na baka sa kabila ng paglayo niya ay hinding-hindi na niya matatakasan ang dilim na ibinalot sa kanya ng kanyang nakaraan. Nakaupo si Tuesday sa isang sulok. Ang kanyang mga tuhod ay nakayakap sa kanyang dibdib habang nanginginig sa lamig. Ang tanging naririnig niya ay ang kanyang mabilis na paghinga at ang galit na ulan sa labas. Sa sandaling iyon, ang kalungkutan ay naging isang pisikal na bigat na dumadagan sa kanyang balikat.
Pakiramdam niya ay isa siyang maliit na piraso ng kahoy na inanod sa gitna ng malawak na karagatan, walang direksyon at walang kasiguruhan. Kaya ko ba talaga ito? Bulong niya sa sarili. Ang kanyang tinig ay halos lunurin ng malakas na kulog na yumanig sa buong kabahayan. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang tunog ang narinig niya mula sa kanyang pintuan. Isang serye ng marahang pagkatok na tila ba nag-aalinlangan. Ang bawat pagtama ng kamao sa kahoy ay tila isang tibok ng pusong nagnanais na pumasok. Naniga si Tuesday sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang puso ay tumibok ng kasing bilis ng mga patak ng ulan. Sino ang maglalakas loob na pumunta sa kanyang pintuan sa gitna ng ganitong kalakas na bagyo? Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas ng bahagya at isang sinag ng liwanag mula sa isang flashlight ang pumasok sa loob. Isang figura ng isang lalaki ang nakatayo sa labas. Basang-basa ng ulan at may dalang isang balot na tila ba naglalaman ng init na matagal nang hinahanap ni Tuesday sa kanyang buhay. Ang liwanag mula sa flashlight ay tumama sa sahig na kawayan na lumilikha ng isang mahabang anino na umabot hanggang sa paanan ni Tuesday. Ang lalaking nakatayo sa may pintuan ay basang-basa. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang noo at ang kanyang t-shirt ay bakas ang bawat patak ng ulan na sumubok sa kanyang katatagan. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang termos at ilang piraso ng puting kandila, mga bagay na tila ba mga kayamanan sa gitna ng madilim at malamig na gabi. Sa likod ng liwanag, nakita ni Chus ang isang pares ng mga mata na kasing lalim ng dagat, ngunit kasing tahimik ng isang dapit hapon. "Hi, sorry to bother you. Napansin ko kasing namatayan ka ng ilaw at mag-isa ka lang dito. I'm Gael, the architect from the resort project next door. I thought you might need some hot water at kandila," sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay may dalang timpla ng paggalang at katapatan. Bagaman pagod at basa, ang kanyang pagkilos ay walang bahid ng anumang masamang intensyon. Ngunit si Tuesday, na ang puso ay tila naging isang muog ng pagdududa dahil sa mga sugat ng nakaraan ay bahagyang umurong. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakayakap sa kanyang sarili. Ang bawat himay-may ng kanyang kalamnan ay handa sa anumang banta. "Salamat, pero okay lang ako. Kaya ko na ang sarili ko." Tugon ni Chus. Ang kanyang Taglish ay may halong lamig na tila ba nais niyang maglagay ng isang pader sa pagitan nila. Tiningnan ni Gael ang nanginginig na balikat ng babae at ang namumutlang labi nito. Sa halip na magpumilit o pumasok ng walang pahintulot, dahan-dahan niyang inilapag ang termos at mga kandila sa ibabaw ng maliit na bangko sa labas ng pinto. Tumango siya ng bahagya, isang kilos ng pagkilala sa ranhis ng babaeng nasa kanyang harap. "I understand. I'll just leave this here. Kung may kailangan ka, nasa kabilang bakod lang ang cabin ko. Good night, miss." Wika ni Gael bago siya muling lumubog sa kadiliman ng ulan. Ang kanyang mga hakbang sa putikan ay dahan-dahang naglaho, kasabay ng paghampas ng hangin. Kinaumagahan, ang sikat ng araw ay gumapang sa bintana na nagpapakita ng pinsalang iniwan ng bagyo. Ang bakod ni Tuesday ay gumuho at ang kanyang maliit na hardin ay puno ng mga sanga at putik. Habang pilit niyang itinataas ang isang mabigat na posteng kawayan, naramdaman niya ang matinding panghihina ng kanyang mga braso. Ngunit bago pa man muling bumagsak ang kahoy, isang malakas na kamay ang humawak dito mula sa kabilang panig. Naroon muli si Gael, nakasuot ng damit pang trabaho at tila ba kanina pa nagsimulang linisin ang sariling bakuran. Hindi siya nagtanong kung kailangan ni Chus ng tulong. Kinuha lamang niya ang martilyo at nagsimulang itayo ang nabuwal na harang ng may kasanayan ng isang arkitekto. Naupo ang dalawa sa hiya ng beranda matapos ang ilang oras na paggawa. Nagtimpla si Tuesday ng kape. Ang amoy nito ay humahalo sa sariwang hangin ng umaga. Inabot niya ang isang tasa kay Gael na noon ay nagpupunas ng pawis sa kanyang noo. "Salamat sa pagtulong, Gael, and for the candles last night. I'm sorry if I was a bit..."
Defensive? Bulong ni Chus habang nakatingin sa malayo. Tipid na ngumiti si Gael habang tinitikman ang kape. You don't have to apologize. Ang siargao ay para sa mga taong gustong magsimulang muli. And I know that journey isn't easy. Anyway, black coffee? No sugar, no cream? Tanong ni Gael nang may kasamang pagtataka. Tumango si Tuesday, ang kanyang puso ay biglang kumurot sa isang kakaibang pakiramdam. Oo, dati umiinom ako ng may gatas at asukal dahil iyon ang gusto ng asawa ko para tipid sa paggawa ng magkaibang timpla. Pero ngayon, mas gusto ko ng ganito. Mapait pero totoo. Pagamin niya, ang kanyang mga salita ay tila isang maliit na tagumpay ng kanyang pagtuklas sa sarili. Pinakatitigan siya ni Gael ng matagal, isang pagtitig na hindi mapanghusga, kundi tila ba nakikita ang ganda sa likod ng bawat lamat ng kanyang pagkatao. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Chus na may nakinig sa kanya, hindi bilang isang asawa o menahe, kundi bilang isang tao. Nabalik lamang ang diwa ni Tuesday nang mag-ilaw ang kanyang laptop sa ibabaw ng lamesa. Isang abiso mula sa isang news site ang lumitaw sa kanyang screen na may kasamang larawang kasing dilim ng gabi ng fiesta. Ang ulo ng balita ay tila isang mabalasik na kidlat na muling nagnakaw ng katahimikan sa kanyang paligid. Ang kumpanya ng asawa niyang si Adrian Vergara ay opisyal ng isinasa ilalim sa investigasyon dahil sa malaking anomalya sa pondo ng kumpanya. Habang binabasa ni Tus ang balita, naramdaman niya ang muling pagbilis ng kanyang tibok ng puso, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa isang malabong anino ng panganib na tila ba dahan-dahang gumagapang mula Manila patungo sa kanyang munting paraiso. Habang payapang humahampas ang mga alon sa pampang ng Siargao, isang kakaibang uri ng unos ang humahagupit sa kalsada ng Maynila. Ang mansyong dati ay puno ng kislap at pagmamalaki ng mga Vergara ay tila naging isang malamig na libingan ng mga pangarap na itinayo sa buhangin. Sa loob ng madilim na opisina, ang tunog ng teleponong paulit-ulit na humihingi ng atensyon ay tila isang mabalasik na orasan na nagbibilang ng nalalabi nilang sandali. Si Adrian ay nakaupo sa kanyang silya. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa puyat at takot. Ang bawat tawag na kanyang sinusubukang gawin sa kanyang mga dating kaibigan ay nagtatapos lamang sa isang malamig na pagtanggi. Ngayong wala na ang matatag na pundasyong pinansyal ni Tuesday, ang maskara ng kanyang pagiging matagumpay na inhinyero ay dahan-dahang natutuklap na naglalantad ng isang lalaking lunod sa utang at kawalan ng kakayahan. Sa itaas na bahagi ng bahay, ang katahimikan ay binalot ng matatalas na tinig ng pag-aaway. Si Celine Alonso, na dati ay kasing tamis ng asukal, ay tila naging isang mabalasik na kaaway. Ang bawat salita niya ay tila isang punyal na humihiwa sa natitirang dignidad ni Adrian. You're useless now, Adrian. Akala ko ba kontrolado mo ang asawa mo? Akala ko ba sa'yo ang lahat ng perang ito? Bulyaw ni Celine habang mabilis na isinisilid ang kanyang mga mamahaling alahas at bag sa isang malaking maleta. Ang tunog ng metal na dumadausdos sa tela ng bag ay tila isang huling paalam. Nang mapagtanto niyang wala nang natitirang yaman sa lalaking kanyang kinapitan, hindi siya nag-atubiling iwan ito sa gitna ng pagkaguho. Walang bakas ng pagmamahal, tanging ang malamig na katotohanan na ang isang relasyong itinayo sa nakaw na yaman ay kailanman ay hindi magtatagal. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay dumating nang ang mga lalaking nakasuot ng barong at may hawak na mga legal na dokumento ay pumarada sa harap ng kanilang gate. Si Doña Esperanza, na pilit pa ring nagmamalaki sa kanyang suot na perlas, ay hinarap sila ng may matalim na tingin. Hindi niyo kami maaaring paalisin. May pinirmahang dokumento si Tuesday para sa mortgage na ito. Sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Subalit ang opisyal ng bangko ay umiling lamang,
ng may malamig na profesionalismo. Iyon po ang problema, senyora. Ang pirma ni Mrs. Tuesday Vergara sa dokumentong ito ay napatunayang huwad. Hindi ito tumutugma sa kanyang mga record. Ang mortgage ay walang bisa. At dahil sa laki ng utang ni Adrian sa ibang mga pondo, ang bangko ay may karapatan nang bawiin ang ari-ariang ito. Ang bawat salita ng opisyal ay tila isang dambuhalang kanyon na nagpaguho sa huling muog ni Doña Esperanza. Ang matanda ay napakapit sa pintuan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay habang pinapanood ang mga trabahador na nagsisimulang maglagay ng mga selyo sa bawat sulok ng bahay. Ang kanyang mga kagamitan, ang kanyang mga antigong muebles, at ang lahat ng kanyang pinakaingatang simbolo ng katanyagan ay isa-isang inilabas sa kalsada. Sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang kamay na nanginginig ay binitawan ng hawak niyang rosaryo. Ang mga butil ng kahoy ay nalaglag at gumulong sa madilim na putik ng kalsada, isang imahe ng kabanalang matagal nang nawalan ng kaluluwa. Ang biyenang dati ay reyna ng kanyang tahanan ay nakatayo na ngayon sa bangketa. Pinapanood ang kanyang mundo na maglaho sa isang iglap. Habang ang gabi ay bumabalot sa lungsod, naiwan si Adrian sa gitna ng kanyang mga natitirang gamit sa gilid ng kalsada. Ang kanyang galit ay hindi na nakatuon sa sarili niyang mga pagkakamali, kundi kay Tuesday na sa tingin niya ay siyang may kasalanan ng lahat. Sa kanyang paghahalungkat sa isang lumang kahon, isang maliit na piraso ng papel ang nalaglag mula sa isang lumang notebook ni Chus. Ito ay isang resibo ng padala. Isang maliit na dokumentong may tatak ng isang courier sa Siargao na may petsang ilang araw pa lamang ang nakalilipas. Ang mga mata ni Adrian ay nagningning sa isang mabalasik na kislap ng pag-asa at paghihiganti. Habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa kanyang mukha, isang nakapangingilabot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam na niya kung nasaan ang babaeng sa tingin niya ay may diutang pa sa kanyang buhay. At hindi siya titigil hanggat hindi niya ito muling nakukuha o tuluyang nadudurog kasama niya. Ang sikat ng araw sa Siargao ay tila isang mainit na yakap na nagpaparamdam kay Tuesday na siya ay buhay, malaya, at higit sa lahat, sapat. Sa gitna ng malawak na hardin ng isang marangyang resort, tumayo si Chus na nakasuot ng isang dumadaloy na bestidong kulay dilaw, kasing liwanag ng bukang liwayway na matagal niyang hinintay. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-aalinlangan, ay nagniningning na ngayon sa kumpiyansa habang pinagmamasdan ang bunga ng kanyang paghihirap. Matagumpay ang kanyang unang malaking event. Ang bawat hapag ay napapalamutian ng maayos, ang daloy ng programa ay walang bahid ng pagkakamali, at ang mga bisita ay puno ng paghanga. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi siya ang tagasunod sa anino ng iba, kundi ang reyna ng kanyang sariling tagumpay. Mula sa malayo, nakatayo si Gael Mendoza sa ilalim ng isang matandang puno ng nara. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang pantalon, habang ang kanyang paningin ay nakapako kay Tuesday. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng awa, kundi isang malalim na respeto at pagkamangha. Para sa kanya, si Chus ay tila isang bulaklak na muling namukadkad matapos ang isang napakahabang taglamig. Hindi niya ito tinitingnan bilang isang babaeng nasalanta ng kahapon, kundi bilang isang kaluluwang may angking liwanag na kayang magbigay ng init sa paligid. Nang magtama ang kanilang mga paningin, isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gael, isang lihim na pagkilala na nagpabilis sa tibok ng puso ni Tuesday sa paraang hindi nakakabalisa, kundi nakakaginhawa. Nang matapos ang selebrasyon at dahan-dahang lumisan ng mga tao, ang dalampasigan ay binalot ng kulay kahel at lila ng papalubog na araw. Ramdam ni Tuesday ang pagod sa kanyang mga binti. Kaya't dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang matataas na sapatos at naglakad nang nakayapak sa malambot na buhangin. Ang lamig ng tubig na humahalik sa kanyang mga paa
ay tila isang gamot sa kanyang pagal na katawan. Sa gitna ng kanyang paglalakad, naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa kanyang tabi. Hindi kailangang lumingon ni Tus upang malaman na si Gael iyon. Ang amoy ng dagat at ng malinis na sabon na kasunod nito ay sapat na upang pakalmahin ang kanyang diwa. You did a great job today, Tuesday. Sabi ko naman sa'yo, you are more than capable. Wika ni Gael, ang kanyang boses ay tila isang banayad na kanta na sumasabay sa himig ng hangin. Huminto si Gael at inilapag sa harap ni Tuwas ang isang pares ng malambot na tsinelas na bago pa lamang. I saw you struggling with those heels kanina. Sinuot mo lang para maging professional, pero ito ang kailangan mo ngayon. Ang ganitong uri ng pag-aalaga, ang pagpansin sa maliliit na detalye ng kanyang discomfort ay isang bagay na kailanman ay hindi ibinigay sa kanya ni Adrian. Ang bawat kilos ni Gael ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa mga lamat ng kanyang puso. Umupo ang dalawa sa ibabaw ng isang malaking mola na nakaharap sa dagat. Sa isang iglap, naramdaman ni Tuesday ang bahagyang pagdantay ng kamay ni Gael sa kanyang likuran upang alalayan siya sa pag-upo. Ang haplos na yon ay magaan, walang halong pagmamalabis at puno ng paggalang. Sa ilalim ng naglalakihang bituin, dahan-dahang ihinaling ni Tuesday ang kanyang ulo sa balikat ni Gael. Naramdaman niya ang matitigas na kalamnan ng lalaki at ang mainit na hininga nito sa kanyang buhok. Isang pakiramdam ng seguridad ang bumalot sa kanya. Isang kumpiyansang hindi siya kailangang magsakripisyo para lamang mahalin. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakakailang, kundi puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin pa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tus na sa wakas, nahanap na niya ang tahanang hindi gawa sa bato at semento, kundi sa pag-unawa at tunay na pag-ibig. Kinaumagahan, lumabas si Tuesday sa kanyang beranda upang salubungin ang bagong araw. Ngunit ang kanyang nangiti ay biglang naglaho nang makita ang isang bagay na nakalagay sa may baitang ng kanyang hagdan. Isang kumpol ng mga puting chrysanthemum, ang paboritong bulaklak ng kanyang biyenan na si Doña Esperanza, ang nakalagak doon. Ang mga talulot nito ay hindi maayos na nakaayos, kundi tila dinurog at niyurakan ng isang mabigat na talampakan na nag-iiwan ng mga mantsa ng katas ng bulaklak sa kahoy. Ang bawat puting talulot na nadumihan ng putik ay tila isang mabalasik na mensahe mula sa nakaraang pilit niyang tinatakasan. Isang mabilis na panginginig ang gumapang sa kanyang buong katawan, habang ang anino ng isang tao ay tila dahan-dahang sumisilip mula sa likod ng malalagong puno ng niyog, naghihintay sa tamang sandali upang muling bawiin ang liwanag, nakakasimula pa lamang sumilay. Ang bawat tibok ng puso ni Tuesday ay tila isang mabilis na tambol na nagbababala ng isang paparating na panganib. Sa loob ng kanyang maliit na opisina sa Siargao, ang hangin na dati ay kasing presko ng dagat ay biglang naging kasing bigat ng tingga. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas nang walang babala, na nagdulot ng isang matalim na guhit ng liwanag mula sa labas na tumama sa kanyang mesa. Doon, sa gitna ng liwanag, ay nakatayo ang lalaking sa loob ng 7 taon ay naging karselero ng kanyang kaluluwa. Si Adrian ay mukhang tiis pagod. Ang kanyang dating mamahaling polo ay lukot na at ang kanyang mga mata ay may madidilim na bilog sa paligid. Ngunit ang kanyang tindig ay nananatiling puno ng mapanirang puring pagmamalaki. Hon, nahanap din kita. Please, huwag kang tumakbo. Simula ni Adrian, ang kanyang boses ay may halong pilit na lambing na nagpataas ng balahibo ni Tuesday. Humakbang siya papasok. Ang bawat pagdausdos ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang malupit na paalala ng bawat pagkakamaling ginawa ni Tus sa ngalan ng pag-ibig. Sinubukan ni Adrian na gamitin ang kanyang lumang taktika, ang sining ng pagpaparamdam ng kasalanan sa iba. I was hexed, Tuesday.
Binaliw ako ni Celine. Kinalimutan ko ang lahat dahil sa mga panlilinlang niya. But now I realized, ikaw lang ang tunay na nagmamahal sa akin. At si Mama, she's very sick, Cheese. Ang pag-alis mo ang nagpabagsak sa kanya. Wala kaming makain, wala kaming matuluyan dahil sa ginawa mo. Naramdaman ni Tuesday ang muling pagbabalik ng pait sa kanyang lalamunan. Isang pamilyar na pakiramdam ng pagkahilo na tila ba ang lahat ng lason ng nakaraan ay muling dumanas sa kanyang mga ugat. Ang bawat salita ni Adrian ay tila isang marahas na kamay na pilit siyang hinihila pabalik sa madilim na balon ng pagtitiis. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Chews. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kanyang mesa. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinaon niya sa kahoy upang manatiling nakatayo sa gitna ng panghihina. Huwag mong gamitin ang sakit ng nanay mo para paikutin ako, Adrian. Ang tanging nagpabagsak sa inyo ay ang sarili niyong kasakiman. Hindi na ako ang babaeng maaari mong diktahan sa pamamagitan ng takot at awa. Sa kabila ng kanyang pagtanggi, mabilis na lumapit si Adrian at pilit na hinawakan ang kanyang mga braso. Ang init ng kanyang palad ay tila isang mabalasik na tanikala na muling nagnanais na bumigkis sa kanya. Emperyosa ka na ba ngayon dahil lang may konti kang pera? I won't let you go easily, Tuesday. Asawa pa rin kita sa mata ng batas at ng Diyos. You belong to me. Bulong ni Adrian, ang kanyang mukha ay nasa tapat na ng mukha ni Tus. Ang kanyang hininga ay amoy alak at desperasyon. Isang matinding takot ang gumapang sa puso ni Tus na tila ba ang pader ng kalayaan na kanyang itinayo ay dahan-dahang nagigiba sa ilalim ng bigat ng presensya ng lalaking ito. Subalit bago pa man muling makagawa ng hakbang si Adrian, isang matangkad na anino ang humarang sa pagitan nila. Si Gael ay pumasok ng may kasing lamig na aura ng isang paparating na unos. Ang kanyang malalapad na balikat ay nagsilbing isang matibay na muog na naghiwalay kay Tuesday mula sa kanyang nakaraan. Bitawan mo siya. Sinabi na niyang hindi kanya gustong kausapin. Wika ni Gael. Ang kanyang tinig ay mababa, ngunit may dalang kapangyarihan na tila ba nagpatahimik sa buong silid. Ang marahang paghila ni Gael kay Tuesday sa kanyang likuran ay nagbigay ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kaligtasan, isang init na tila ba nagpapatunaw sa yelo ng takot sa kanyang dibdib. Tumawa ng mapait si Adrian. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa selos habang nakatingin kay Gael. Kaya pala ang bilis mong makalimot, Tuesday. Kaya pala ang lakas ng loob mong iwan ang pamilya natin dahil may ipinalit ka na agad. Isang hamak na arkitekto lang pala ang ipinalit mo sa akin? Matagal mo na ba siyang kinakasama habang nagpapanggap kang martir sa Manila? Ang mga paratang na yon ay tila mga talsik ng putik na pilit na dumudumi sa malinis na pagkakaibigan ni Tues at Gael. Naramdaman ni Tuesday ang panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi dahil sa katotohanan ng paratang, kundi dahil sa kawalang hiyaan ng lalaking dati niyang minahal. Mahigpit niyang hinawakan ang laylayan ng damit ni Gael, ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang wisyo sa gitna ng kaguluhan. Nang sa wakas ay mapalaya si Adrian mula sa opisina sa tulong ng mga security ng resort, ang katahimikan ay muling bumalik. Ngunit ito ay isang katahimikang puno ng bigat at takot. Gabi na nang makauwi si Tuesday sa kanyang bahay kasama si Gael na hindi siya iniwan kahit sandali. Ngunit ang kapayapaang inaasahan nila ay biglang pinunit ng pagkapira-piraso ng matalim na bubog sa sahig ng sala. Ang salamin ng bintana ay nagkadurog-durog at sa gitna ng mga kristal na lumalamig sa ilalim ng buwan ay nakalatag ang isang hon na kuon sa isang maruming papel. Sa loob nito, ang mga salitang nakasulat sa kulay pulang tinta ay tila isang mabalasik na hatol na nagpasinghap kay Tuesday. Ang sa akin ay sa akin lang. Kung hindi ka babalik, sisiguraduhin kong wala ka ring uuwian.
Sa gitna ng dilim at ng panginginig ng kanyang kamay, isang tanong ang nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang puso. Hanggang kailan siya kailangang magbayad para sa isang pagkakamaling hindi naman siya ang may gawa? Ang bawat piraso ng basag na salamin sa kanyang sahig ay tila mga kristal na sumasalamin sa kanyang bagong katatagan. Sa halip na manginig sa takot, kinuha ni Tuesday ang kanyang telepono ng may matatag na kamay. Ang panahon ng pagtatago at pag-iyak sa isang sulok ay natapos na sa gabing iyon. Tinawagan niya ang mga awtoridad. Ang bawat salita niya ay direkta at walang alinlangan habang iniuulat ang paninira at pagbabanta sa kanyang buhay. Hindi na siya ang babaeng naghahanap ng paraan upang protektahan ang dangal ng mga Vergara. Sa pagkakataong ito, ang kanyang sariling kapayapaan ang nag-iisang batas na kanyang susundin. Sa loob ng istasyon ng pulisya, ang amoy ng lumang papel, tinta at pawis ay tila sumakal sa hanging pilit na nilalanghap ni Adrian. Nakaupo siya sa loob ng isang silid. Ang kanyang mukha ay mas tiyak na tila isang anino ng dati niyang kumpiyansa. Nang makita niya si Tuesday na pumasok kasama si Gael, mabilis siyang tumayo. Ang tunog ng silya na kumaladkad sa semento ay naging kasing ingay ng kanyang desperasyon. Tuesday, bakit mo ginagawa ito sa akin? I'm your husband. Paalisin mo na ako rito, please. Let's talk this out. Just the two of us. Sigaw ni Adrian, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at pagsusumamo. Huminto si Tuesday sa harap ng pinto. Naramdaman niya ang marahang pagpisil ni Gael sa kanyang balikat, isang tahimik na paalala na hindi siya nag-iisa. Tiningnan ni Chus ang arkitekto at tipid ng ngumiti. Isang hudyat na kaya na niya ang susunod na hakbang. Kailangan ko itong tapusin mag-isa, Gael. This is my closure. Bulong niya bago tuluyang pumasok sa loob ng silid. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa matigas na sahig ay tila isang pagbilang sa mga taong kanyang sinayang sa piling ng lalaking ito. Sa loob ng silid, ang pagbabago kay Adrian ay naging kasing bilis ng paghampas ng kidlat. Bigla siyang lumuhod sa harap ni Tuesday, ang kanyang mga tuhod ay tumama sa sahig nang may bigat na nagpasinghap sa paligid. Humahagulgol siya. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Chus. Chus, please. I'm sorry. Ang utang ko sa Manila. Lulunurin ako. Ang bahay ni na Mama ay wala na. Wala kaming matuluyan. Ikaw lang ang makakapagsalba sa amin. Please, bawiin mo ang kaso. Bigyan mo ako ng kahit konti lang para makapagsimula uli. Gagawin ko ang lahat. Babalik ako sa'yo. Magpapakabait na ako. Pagsusumamo ni Adrian, ang kanyang mga luha ay tila mga huwad na perlas na walang halaga sa mga mata ng asawa. Pinagmasdan siya ni Tuesday mula sa itaas. Ang kanyang paningin ay puno ng isang malalim at malamig na pagkaawa. Hindi para kay Adrian, kundi para sa sarili niyang dati ay naging bulag. Tumayo ka riyan, Adrian. Huwag mong babuyin ang salitang pagsisisi. Wika ni Tus, ang kanyang boses ay kasing talim ng isang punyal. Ngayon ko lang na-realize, hinding-hindi mo ako minahal. Minahal mo lang ang komportableng buhay na ibinigay ko sa iyo. Minahal mo lang ang pagkakaroon ng isang taong laging handang sumalo sa bawat kabiguan mo. At alam mo kung ano ang pinakamasakit na katotohanan? Ngayong wala na ang pera ko, ang pasensya ko, at ang sakripisyo ko, wala ka na ring pagkakakilanlan. Without me, you are nothing but a coward, hiding behind a name you already destroyed. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na sampal na nagpatahimik kay Adrian. Ang kanyang pag-iyak ay biglang napatigil at ang kanyang mukha ay dahan-dahang nag-iba ng anyo. Ang mapait na ngiti sa kanyang mga labi ay naglantad ng tunay niyang kulay. Walang hiya ka. Matapos ang lahat ng ginawa ng pamilya ko para sa'yo. You're just a gold digger who got lucky.
Sisiguraduhin kong hindi ka sasaya sa lalaking yan. Susumpain ka ng langit dahil sa pagtalikod mo sa asawa mo. Bulyaw ni Adrian. Ang kanyang tinig ay tila isang hayop na nasusukol sa kanto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi man lang kumurap si Tuesday. Tumalikod siya ng may mataas na noo. Ang bawat salita ng sumpa ni Adrian ay tila mga tuyong dahon na pinalipad lamang ng hangin. Bago siya tuluyang lumabas ng istasyon, huminto siya sa harap ng isang malaking basurahan sa labas. Dahan-dahan niyang hinawakan ang manipis na gintong kwintas sa kanyang leeg. Ang kwintas na ibinigay ni Adrian noong kanilang unang anibersaryo, isang simbolo ng kanyang pagkabilanggo. Naramdaman niya ang bigat nito sa kanyang palad bago niya ito binitawan. Ang marahang tunog ng metal na tumama sa ilalim ng basurahan ay tila isang huling hininga ng kanyang nakaraan. Paglabas niya sa ilalim ng init ng araw, naroon si Gael, nakatayo sa tabi ng sasakyan habang hawak ang isang malaking payong upang bigyan siya ng silong. Walang kailangang sabihin. Sapat na ang init ng pagkakaibigan at paggalang na dumadaloy sa pagitan nila. Habang naglalakad sila palayo, naramdaman ni Tuesday ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib na tila ba ang dambuhalang batong dagan-dagan sa kanya sa loob ng 7 taon ay tuluyan ng naging alabok. Ngunit sa kabila ng katahimikan, isang tanong ang nananatiling nakatatak sa kanyang isipan. Sapat na nga ba ang hustisyang ito upang tuluyang mawala ang pait? O mayroon pa ring bahagi ng kanyang puso na nananatiling nakakulong sa alaala ng bawat luhang kanyang ibinuhos? Ilang linggo ang lumipas matapos ang gabi ng kaguluhan. Ang mga alon sa Siargao ay tila mas banayad na ngayong humahalik sa pampang. Bit-bit ang pangakong ang bawat dapit hapon ay simula ng panibagong pag-asa. Ang mahinang pag-vibrate ng telepono ni Tuesday sa ibabaw ng mesa ay naging mitya ng panibagong balita mula sa lungsod na matagal na niyang iniwan. Ang tinig ng kanyang abogado ay may dalang timpla ng seryosong katotohanan at hindi maikakailang batas ng kalikasan. Nabalitaan niya ang kalunos-lunos na sinapit ni Doña Esperanza. Ang reyna ng mansyon ay nakatira na ngayon sa isang maliit at madilim na silid sa isang mataong komunidad, naglalaba at naghuhugas ng mga pinagkainan ng iba upang may maisubo sa gutom na sikmura. Ang mga perlas na dati ay nagpapaganda sa kanyang leeg ay pinalitan na ng mga butil ng pawis at dumi mula sa pagtatrabaho. Nais ng matanda na makuha ang numero ni Tuesday. Nagnanais na humingi ng tulong. Nagnanais na muling gamitin ang salitang pamilya upang takasan ang kanyang sariling karma. Nanatiling nakatitig si Tuesday sa malawak na asul na abot tanaw habang hawak ang telepono. Walang galit sa kanyang puso, ngunit wala rin doon ang dating awa na naging tanikala niya sa loob ng maraming taon. Ang kanyang boses ay naging kasing pino ng hangin, ngunit kasing tigas ng mga bato sa dalampasigan nang sumagot siya sa kanyang abogado. Huwag niyo nang ibigay ang numero ko sa kanya. Ang mga utang na loob na paulit-ulit niyang ibinabato sa akin ay matagal ko nang nabayaran ng buong buhay ko. Hayaan nating ang bawat alaala ay maging abo na lamang dahil wala na siyang Tuesday Vergara na mababalikan. Sa pagbaba niya ng tawag, naramdaman ni Chus ang isang uri ng katahimikang hindi niya kailanman inakalang mararanasan, isang katahimikang nagpapatunay na ang tunay na pagpapatawad ay nagsisimula sa pagpili na huwag nang muling maging biktima. Nang dapit hapong yon, isang masayang pagtitipon ang naganap sa kanyang opisina sa Siargao. Isang maliit na piging ng pasasalamat para sa kanyang mga tauhan na naging katuwang niya sa mabilis na pag-usbong ng kanyang kumpanya. Ang bawat tawa, ang bawat pasasalamat mula sa kanyang mga empleyado ay tila mga awit na nagpapagaan sa kanyang kalooban. Si Gael ay naroon din, hindi bilang isang panauhin, kundi bilang isang matibay na haligi na laging nakasuporta sa bawat hakbang niya. Nang matapos ang kasiyahan at dahan-dahang lumisan ang mga tao,
Naiwan ang dalawa sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan upang dahan-dahang ligpitin ang mga labi ng pagdiriwang. Ang marahang pagdausdos ng mga silya sa sahig at ang banayad na pagliligpit ng mga gamit ay naging ritmo ng kanilang pagkakaintindihan. Huminto si Tuesday sa harap ng isang malaking salamin sa dingding. Pinagmasdan ang kanyang sariling refleksyon. May mga manipis na linya na sa gilid ng kanyang mga mata, mga tanda ng puyat at mga luhang kanyang ibinuhos. Ngunit sa unang pagkakataon, nakita niya ang ganda sa likod ng mga markang yon. Ang mga lamat sa kanyang pagkatao ay tila naging mga daluyan ng liwanag. Lumapit si Gael sa kanyang likuran. Ang anino nito ay tila isang proteksyong bumabalot sa kanya. Sa isang hindi inaasahang kilos, dahan-dahang hinawakan ni Tuesday ang malaki at magaspang na kamay ni Gael. Ang init ng kanilang mga palad na nagtagpo ay tila isang tahimik na kasunduan na hindi na niya kailangang mag-isang magbuhat ng bigat ng mundo. Sa bawat dahan-dahang pagpisil ng kamay ni Gael, naramdaman ni Tues na ang kanyang puso ay handa na muling magbukas. Hindi dahil kailangan niya ng tagapagligtas, kundi dahil nahanap na niya ang katuwang na tunay na rumirespeto sa kanyang pagkatao. "Tues, I have something for you." Bulong ni Gael, ang kanyang boses ay may dalang kaseryosohang nagpabilis sa tibok ng puso ni Tuesday. Inilabas ng arkitekto ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy na nara. May mga ukit ito na tila mga alon ng dagat. Ang marahang pag-alingaw-ngaw ng kahoy na tumama sa ibabaw ng lamesa ay tila isang hudyat ng panibagong kabanata. Habang dahan-dahang binubuksan ni Gael ang takip ng kahon, ang puso ni Tuesday ay tila nakabitay sa isang manipis na hibla ng kaba at pananabik. Isang tanong ang nabuo sa kanyang isipan habang nakatitig sa misteryosong laman ng kahon. Ang liwanag ba na nakikita niya ngayon ay ang huling gamot sa kanyang mga sugat o isang paanyaya sa isang bukas na kailanman ay hindi niya inakalang magiging sa kanya? Ang bawat hibla ng kahoy na nara sa maliit na kahon ay tila may dalang sariling kwento, kasing tibay at kasing lalim ng mga pangarap na dahan-dahang binubuo ni na Tuesday at Gael sa gitna ng paraisong ito. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng mga bituin, dahan-dahang iniangat ni Gael ang takip ng kahon. Ang marahang pag-awang ng kahoy ay hindi naglabas ng kinang ng isang mamahaling hiyas, kundi ng isang bagay na mas mahalaga para sa isang pusong matagal nang ninakawan ng kalayaan. Sa loob ng kahon ay nakalagak ang isang chumchiakwa na may kasamang tupi-tuping papel, isang blueprint ng isang maliit na villa na itatayo sa tapat ng dalampasigan. Ang bawat guhit sa papel ay may kasamang pangalan ni na Tuesday at Gael, magkatabi, magkapantay, at walang nakahihigit. "Tues, I want you to look at this." Bulong ni Gael. Ang kanyang boses ay kasing lalim ng dagat, ngunit puno ng init. "I don't want you to move into my house, and I don't want to just move into yours. I want us to build a new foundation together. Isang tahanan kung saan ang bawat sulok ay may boses ka. Isang lugar kung saan hindi mo kailangang magsilbi para lamang mahalin. Dito, pantay tayo. Ang bawat pagod at bawat saya, pagsasaluhan natin." Ang mga salitang iyon ay tila isang banayad na gamot na pilit na nagpapahilom sa bawat latay ng nakaraan ni Tuesday. Sa loob ng 7 taon, ang tanging alam niyang tahanan ay isang karsel kung saan siya ang tagabayad at tagasilbi. Ngunit ngayon, iniaalay sa kanya ang isang hinaharap na puno ng respeto. Naramdaman ni Tuesday ang matinding pagsikip ng kanyang lalamunan. Isang pamilyar na panginginig na sa pagkakataong ito ay hindi nagmula sa takot, kundi sa isang kaligayahang tila ba hindi niya kayang yakapin ng buo. Ang mga luha ay dahan-dahang dumaloy sa kanyang mga pisngi, mainit at puno ng pasasalamat. Hinaplos ni Gael ang kanyang mukha. Ang bawat haplos ay tila isang pangako na hindi na niya kailangan pang mag-isang lumaban sa agos ng buhay. Dahan-dahang isinandal ni Tuesday ang kanyang katawan sa dibdib ni Gael. Naramdaman niya ang matatag na tibok ng puso ng lalaki
na tila ba sumasabay sa kumpas ng kanyang sariling pag-asa. Ang yakap na yon ay naging isang muog ng kaligtasan, isang sandali kung saan ang mundo sa labas ay tila naglaho at ang tanging nanatili ay ang init ng dalawang pusong nagtatagpo sa gitna ng kapayapaan. Ilang araw matapos ang gabing iyon, matatagpuan ang dalawa sa loob ng isang malaking tindahan ng mga muebles. Ang bawat hakbang ni Tuesday sa malawak na showroom ay puno ng kagaanan. Pinagmamasdan niya ang bawat kulay ng kurtina, ang bawat tekstura ng tela ng sofa, at ang bawat disenyo ng mga kagamitan sa kusina. Sa unang pagkakataon, hindi niya kailangang isipin kung ano ang magugustuhan ni Adrian o kung ano ang sasabihin ni Doña Esperanza. "Gael, I like this blue one. It reminds me of the ocean outside our window." Masayang wika ni Chues habang hinahaplos ang malambot na tela. Agad na tumango si Gael at binuhat ang mabigat na sample ng tela. Ang kanyang mga mata ay laging nakasubaybay sa bawat ngiti ng babae. "Kung ano ang gusto mo, iyon ang susundin natin. It's your dream, and I'm just here to make sure it stands tall." Tugon ni Gael nang may kasamang matamis na ngiti. Habang naghihintay sila sa counter, ang atensyon ni Tuesday ay sandaling naagaw ng isang malaking telebisyon sa pader ng tindahan. Isang maikling balita ang ipinapakita tungkol sa isang maliit na aksidente sa paggawa sa isang malayong pantalan. Nakita niya ang isang lalaki. Marumi ang suot, tiis pagod ang muka, at tila ba ang bawat buto sa kanyang katawan ay bumibigay na sa bigat ng trabaho. Ang lalaking iyon ay may pamilyar na anino ni Adrian, isang dating inhinyero sa dagat na ngayon ay namumuhay sa ilalim ng init ng araw para lamang sa ilang barya. Pinakatitigan siya ni Tews sa loob ng ilang segundo, ngunit wala na siyang naramdamang galit o pait. Ang bawat alaala ng lalaking iyon ay tila isang tuyong dahon na nilipad na ng hangin. Muling bumalik ang kanyang paningin kay Gael na noon ay abala sa pag-aayos ng kanilang mga binili. Nang matapos ang kanilang pamimili, magkahawak kamay na lumabas ang dalawa mula sa tindahan. Ang sikat ng araw ay tila isang gintong basbas sa kanilang mga balikat. Sa bawat dahan-dahang pagpapatakbo ng sasakyan patungo sa kanilang bagong villa, naramdaman ni Tuesday ang isang uri ng kaganapan na kailanman ay hindi niya naramdaman sa loob ng kanyang nakaraang buhay. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa semento ay tila isang pagbilang ng mga hakbang patungo sa isang buhay na siya mismo ang nagdisenyo. Paghinto ng sasakyan sa harap ng kanilang bagong tahanan, ang marahang pag-awang ng pintuan ay nagbukas ng isang mundong puno ng liwanag. Hindi na siya ang babaeng naghihintay sa anino. Siya na ang reyna ng kanyang sariling puso, kasama ang lalaking handang maglakad sa kanyang tabi hanggang sa huling alon ng kanilang buhay. 1 taon na ang lumipas mula nang ang mga pader ng Mansyong Vergara ay tuluyang naglaho sa gunita ni Tuesday. Tila ba ang bawat bakas ng kanyang 7 taong pagtitiis ay inanod na ng mga alon sa pampang ng Siargao. Ngayong umaga, nakaupo si Tuwes sa beranda ng kanilang bagong villa. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa isang mainit na tasa ng kape, habang ang kanyang paningin ay nakatitig sa abot tanaw kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo sa isang kulay asul na payapa. Ang marahang pagbulong ng hangin sa mga dahon ng niyog ay tila isang banayad na himig na nagpapahiwatig na ang bagyo sa kanyang kalooban ay tuluyan na ngang humupa. Ang bawat sikat ng araw na tumatama sa kanyang balat ay hindi na nagdudulot ng hapdi, kundi isang init na nagpapaalala sa kanya na ang baybuhay ay maaari pa palang magsimula muli sa gitna ng mga abo. Sa kanyang pananahimik, dahan-dahang naglakbay ang kanyang isipan sa nakaraan. Hindi na siya naghahanap ng hustisya sa paraang marahas o puno ng puot. Ang balitang natatanggap niya tungkol kay Adrian na ngayon ay namumuhay sa hirap, at kay Doña Esperanza na dumanas ng kahihiyang dati ay pilit nitong itinatago, ay hindi na nagbibigay sa kanya ng anumang aliw o pait. Ang kanyang pagpapatawad
ay hindi isang regalo para sa kanila. Ito ay isang regalo para sa kanyang sarili. Pinatawad na ni Tuesday ang kanyang sariling puso dahil sa pagpayag nitong masaktan ng napakatagal. Pinatawad na niya ang kanyang sariling diwa dahil sa paniniwalang ang sakripisyo ay sapat na upang mabuo ang isang wasak na tahanan. Sa bawat dahan-dahan niyang pagbuga ng hininga, ang mga huling hibla ng oas at galit ay unti-unti nang tinatangay ng hanging dagat hanggang sa ang tanging natira ay ang kapayapaang matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang marahang pagdausdos ng pinto sa kanyang likuran. Si Gael ay lumabas mula sa kusina, nakasuot ng isang simpleng apron at may dalang isang plato ng bankep. Nabahagyang sunog ang mga gilid. Ang amoy ng tinunaw na mantikilya at asukal ay humalo sa alat ng dagat. Isang amoy na puno ng pagtatangka at pagmamahal. Tumawa ng bahagya si Gael habang inilalapag ang pagkain sa mesa. Hindi ko pa rin makuha ang tamang init ng kawalituwes, pero I promise, masarap pa rin to kahit medyo toasted. Biro ni Gael, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapatang kailanman ay hindi nagmaliw. Lumapit si Tuesday at hinawakan ang kamay ng lalaki. Naramdaman ng magaspang ngunit mainit na palad na laging naroon upang siya ay alalayan. Ang ganitong mga sandali, ang mga pagkakamaling pinagtatawanan at ang mga pagsisikap na pinapahalagahan, ang tunay na kahulugan ng tahanang matagal niyang hinanap. Habang pinagsasaluhan nila ang simpleng almusal, naramdaman ni Tuesday ang isang uri ng kaganapang hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Naisip niya ang lahat ng kababaihang tulad niya, ang mga babaeng kasalukuyang nakikinig sa kanyang kwento. Habang abala sa kanilang mga gawaing bahay, ang mga pusong kasalukuyang nagtitiis sa anino ng isang maling pag-ibig. Isang mahalagang bayhok ang nais niyang iwan sa bawat isa sa kanila. Ang pagtatapos ng isang relasyon o ang pagkaguho ng isang pangarap ay hindi nangangahulugang ikaw ay bigo. Minsan, ang pagkawasak ay kailangan upang mailantad ang tunay na pundasyon ng iyong lakas. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman manghihingi ng iyong dignidad kapalit ng pananatili. Ang bawat babae ay may karapatang maging reyna ng kanyang sariling buhay, hindi bilang isang alipin ng obligasyon, kundi bilang isang katuwang sa pagbuo ng isang mundong puno ng respeto. Ang sikat ng araw ay lalong tumingkad, nilulunod ang bawat sulok ng villa sa isang ginintuang liwanag. Hinilig ni Tuesday ang kanyang ulo sa balikat ni Gael, pinapanood ang mga alon na walang sawang humahalik sa pampang. Alam niyang ang bukas ay maaring magdala pa ng mga panibagong hamon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nanginginig sa takot. Ang kanyang puso ay nahanap na ang kanyang sariling hilaga. Ang kwento ng kanyang pagtitiis ay natapos na, at ang kwento ng kanyang tunay na buhay ay kasisimula pa lamang. Sa gitna ng katahimikan ng Siargao, ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang himig ng pag-asa na patuloy na umaawit sa bawat tibok ng kanyang malayang puso. Ang paglalakbay ay mahaba at masakit, ngunit sa huli, ang bawat luhang ibinuhos ay naging kristal na nagbigay ng ningning sa kanyang bagong simula.